So ayun, okay, KJX, pag-usapan natin to, no, si Secretary Besant ba ang bigkas dito, says the US government is exploring ways to acquire more Bitcoin to expand. Kung titingnan natin mga idol, no, meron siyang sinabi, to. Noong umpisa, no, Treasury Secretary Besant says the US government is not going to buying Bitcoin. Di ba? Tapos dito naman parang binawi niya, no, US government is exploring ways to acquire more Bitcoin to expand the reserve. Okay? So pag-usapan natin to mga kapatid. And then, punta muna tayo dito sa ating trade. So kung titignan natin, okay, good. Sapul na sapul tayo dito. No? Congratulations sa mga nag-profit. Sa aking Telegram, yes, ito. So yung una kong take profit, syempre ay 35%. Pumasok ako ng 123. Nag-TP ako ng 121 and then nung nakuha yung aking, no, yung aking 118,900 or 119 support, no, nag-enter tayo dito and then sabi ko, medyo sureball sabi ko, mukhang babagsak. Doon ako nagtaas ng leverage, no, medyo mataas yung leverage ko dyan, walang gagaya niyan, no. Umabot tayo ng 91, nung nag-exit tayo and then sa ETH, umabot tayo ng 219 mga kapatid. Okay? So far hindi tayo magti-trade ngayon, no? Friday. So tomorrow or mamayang gabi magko-close ang market. Pero sa crypto, syempre meron 'yan. So kapag gumalaw ng weekend diyan, possible syempre mga whales, manipulation. So tingnan natin kung ano yung possible na magiging galaw niya muna. At kung mapapansin nyo, mga ka-idol, no? So pag-usapan natin 'to sa YouTube channel natin, no? Tingnan nyo ha. Meron lang ako ipapakita sa inyo na comment, 'di ba? Para at least sa mga bagong nandirito ngayon ay maintindihan nyo, no? So, Mark Lerma. So, syempre hindi pa tayo sikat. Yan. So, yan siya. So, kung titignan natin dito sa XRP, good news, no? So, kapag nakita natin tong comment na to, ayan. So, eto, no? Puro short dang pride din Ayaw gumamit ng ibang confluences. Balikan mo yung past video nito. Puro short bias. Kita mo talaga na nasa bearish bias mo. No, ngayon nilampaso ka ng liquidity grab. Halatang gustong patunayan na dapat lagi siyang tama. No. Okay, so sagutin natin yan. Lagi daw akong short. Tapos dito sabi niya 5,000 mag-short ka, talo ka na naman dyan. Puro talo. No? Sabi naman nitong isa, pag ako nasa ganyang posisyon, ang trend always looking for long position siya, no? No, yun yung sinabi nila. And then, syempre tayo, nag-short. Di bumagsak, tayo nag-profit, sila hindi. And then yung sinasabi nila na puro short bias, tingnan nyo. Tingnan nyo kung paano tayo mag-short. Hinintay muna nating lumipad. And then mag-short tayo. Future nga di ba? Future. So, ibig sabihin, pwede ka mag-long, pwede ka mag-short. At ang pag nag-short tayo, hindi naman siya long time, no? Na mag-short tayo, hindi, 'di ba? Nag-scalp lang tayo, mga kapatid, 'di ba? So pwede ko namang gawin, balik ta rin long naman 'di ba? Naghihintay ako ng big drop and then maglo-long position ako, no? Based doon sa support and resistance na binibigay natin. 'Di ba? Ito yung mga taong, sabi ko nga sa inyo once na ang trader magaling, tandaan nyo mga kapatid, walang panahon na mag-comment yan. Mga idol, no? Walang panahon. Bakit? Ang gagawin niyan, titingnan nila yung graph nila, yung sarili nilang graph, pupunta sa fundamentals, news, magbabasa yan, ganito, ganyan. Walang panahon sa ganyan. Okay? So, yung mga ganyan, automatic yan. Allows, no? Allows. Wala yan, mga idol, no? So, okay. So, next, ang gagawin natin ngayon, stay put. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Sabi ko nga, pag talo-talo. Katulad nito, for example, di ba? So pinapakita natin, nag-short tayo dito, ang ganda, drop. 'Di ba? And then dito sabi natin, short ulit ako dito dahil nakuha yung pinaka support natin. Okay, cut loss dito sa area na to, talo tayo. And then next, hihintayin kong bumagsak dito sa 117 o 116.14 or 117 dito sa area na to. Kaya lang hindi ko kinuha yung 117. Lumipad ngayon and then kinuha natin yung resistance dito na sabi ko once ma-reject, pwedeng bumagsak. Ayun, biglang bumagsak. Dito tayo nag-short. At ito yung profit natin. Okay? So, ganun lang kasimple yun mga idol, no? So, hindi palaging short, hindi palaging long. Kaya nga nasa future trade ka Ibig sabihin ng future trade, kumikita ka ng pababa yung market at kumikita ka rin
kung tataas yung market. Dalawa yan. Kung ano yung nakikita mong magiging galaw ng market. Okay? Eh di sabi nila, long daw sila, di ba? Maglo-long daw, eh di sunog, di ba? Yung sinasabi nila siguro spot, di ba? Eh di mag-spot ka. Eh kung mag-i-spot ka naman talaga, bibili ka, di ba? Hindi naman pero mag-all time, mag-ano ka, na kunyari kung 1 million pesos mo, bibili ka agad worth 1 million. Hindi naman ganoon yung pagbibili sa spot. Di ba? And then ito, pag-usapan natin ngayon, okay? So sa ngayon, wala muna tayong trade, no? Ang inihintay ko kasi actually, tinitingnan ko ang XRP, no? Kasi may good news sa XRP. Pero tingnan nyo yung ginawa natin, mga idol, di ba? Nakita nyo to, ginuhitan natin. Tingnan nyo yung guhit natin, no? Bang! Laglag. Di ba? So, ganun lang siya. Ako, sabi ko nga sa inyo, ako yung trader na masyadong kalmado lang. No? Hindi ako yung basta kiklik sa cellphone ko ng long or buy position. Hindi. Naghihintay talaga tayo, mga idol, or nagtitrigger tayo kung nasan yung support and resistance, di ba? So, hindi yun financial advice kayo. Bahala kayong mag-aral kung ano yung kung saan kayo profitable, mga idol. Katulad sa kanila, kung puro long daw sila, ayun, dun sila profitable at wala daw silang short, no? So, puro long. So, ayun, siguro, ubus sila ngayon, no? Sigurado, walang pera ngayon yan, no? Baka sunog, pati pato, no? Kasi nga daw, puro long eh, di ba? Puro long daw sila, hindi walang cut loss, di ba? So, yan yung ginawa nila. So, ngayon, next, kung titignan naman natin sa Watchers Guru, medyo inihintay ko ang ito, sabi ko, ang ganda nga sa ano, tingnan nyo to. Hindi ko nakikita to ha. Hindi ko nakikita to. Pero, etong area na to ang nakita ko. Ito sana sinunod ko para at least dito ako naglong. Pero, anyway, isang beses, yung tinitrade ko lang naman kung alam kong kahit pa paano may potential na mag-drop. Ito, XRP nag-drop talaga eh. Sige, next. Watchers Guru, ito. Ano ibig sabihin nito, mga idol, no? So ako, para sa akin ang ibig sabihin niyan, no? Una, syempre, sinabi ni Besant, no? I think Besant or Besant, na hindi magbibili hindi bibili ang gobyerno ng karagdagang Bitcoin para sa strategic Bitcoin reserve. Ito yung nandirito sa ilalim, di ba? Ayan yun na sa ilalim, yan, di ba? Ang sabi niya diyan, di ba? Gagamitin lamang nila yung mga na-confiscate nila na Bitcoin na hawak na nila, di ba? Halos 15 to 20 billion dollars ang halaga ng Bitcoin na hawak nila, di ba? Sabi din diyan, ito yung agad na nagpa-drop ng halos 55 billion sa market cap ng Bitcoin dahil biglang nag-alala. Syempre, di ba, dahil sinabi niya tapos PPI din, nag-negative. Tapos sumabay itong news na to, tong ilalim. Ayun, biglang nag-drop si BTC ngayon, di ba? And then, syempre, paglilinaw niya doon sa Twitter dito, ayan, kahit pa paano, kay Watchers Guru, no? Makalipas ng ilang oras, kasi kung titingnan nyo, dito 22, dito 16, so 4 na oras, no? Sabi nilang gano'n, nilinaw niya na posibleng magdagdag sila ng Bitcoin Treasury sa magitan ng budget neutral pathways. Yun yung ibig nilang sabihin doon. Hindi kukuha ng dagdag na pera mula sa buwis ng mamamayan. So kaya siguro medyo nag-subside, di ba? Medyo huminto yung volatility. Sabi nila, ang strategic Bitcoin reserve, ito yung, syempre nilunsad natin to, in-announce to nung March, I think, 2025 ni President Donald Trump, no? So, bilang isang digital Fort Knox, di ba? Sabi nga nila, ito yung mga na-confiscate na Bitcoin at posibleng palakihin nila yan gamit yung budget neutral ng pamamaraan na hindi nagdaragdag ng gastos yung gobyerno. Pero ako, para sa akin, mga idol, syempre, ang dito matatakot yung iba, lalo-lalo na yung mga bago. Syempre, volatility. Kung mapapansin mo, yung mga bago, pag nag-enter ngayon at nag-drop ng ganyan yan, ewan ko lang kung lalo-lalo na doon sa mga bagong walang nag-guide, di ba? Walang mga coaches, walang mga may experience na kasama, di ba? Yung self-study lang. I think from 124 to 117 kagabi, kinabahan na sila doon, di ba? Di ba? Alam naman natin na ang Bitcoin sobrang tindi ng galaw nito. Di ba makikita mo yung volatility niyan, mga idol, no? Tingnan mo galaw niyan, di ba? Nagda-drop ng biglaan niyan. Di ba? Tapos syempre, maraming crypto observer na naiirita dahil tila syempre napakabagal ng napakabagal nung pag-explore nila, 'di ba? Doon sa I don't know sa Bitcoin reserve to, 'di ba? And then syempre, ano ba yung pinaka dito? Ano yung pinaka para sa akin, yung pinaka
tawag dito, summary. Sabi nila, hindi mo na sila bibili ng Bitcoin. Possible bumili sila sa tamang pamamaraan. Ang pinagmulan ng Bitcoin nila galing sa reserve, ay galing dun sa confiscate. Syempre magkakaroon ng market reaction. So yun yung mga nakikita ko dito. At syempre, 'di ba? Possible ba na magkaroon ng bear market? Kasi sabi nila dito, exploring ways to acquire more Bitcoin to expand the reserve. No? Isa rin sa mga maraan, malay natin, baka biglang mag-bear market, di ba? Pero syempre, hindi naman natin sinasabing magbe-bear market. Pero ako kasi, hanggang 120, di ba? Sabi ko nga, nasa 120. Oh, nag-124 na. Basta ako hanggang 120, hindi ako bibili ng BTC. Hahayaan ko lang siya, no? Kung umangat siya, good. Very good, di ba? Kung bumagsak, di yun yung time na mag-i-invest tayo. Ako, lalo na ako, di ba? So, syempre, yung public statement pa lang na exploring, no? Lang, maaring taktika nila yan para ma-hype yung presyo habang nagpaplano sila, di ba? Bear market entry point, baka yan yung bear market entry point. Kung magpanic sila mga retail traders dahil hindi mo na bibili, mas mababa ang presyo at mas mura nilang makukuha yung BTC kapag biglang nag-bear market. 'Di ba? Accumulation strategy, pwede din 'yan. Maraming big players lalo-lalo na yung gobyerno and hedge fund. 'Di ba? Bumibili sila ng tahimik lang, 'di ba? Hindi nila ina-announce, 'di ba? So, 'yun lang ang nakikita ko dito, mga idol, no? So, eto kasi syempre masyadong sa atin 'to. Para sa akin, hindi pa to safe, no? So, maraming pwedeng maging entry point to. Baka entry point ng bear market or entry point ng mga institution na gustong bumili pa rin ng Bitcoin, no? So, hindi natin alam. Kaya sabi ko nga sa inyo, laging manood ng news, bantayan yung news, bantayan yung galaw ng market, yung price action, bantayan lagi, 'di ba? So, 'di ba nakita nyo? 50 billion ang nasunog, mga idol. Okay? So, yun lang, mga idol, at sana profit kayo dito sa nangyaring natin, no? So, tingnan natin kung saan pa tayo pwedeng pumasok. We'll see. No, susubok ako mag-entry baka dito sa 116,400 ng long position. We'll try, mga idol, ha. Susubukan natin, susubukan lang. Pero magka-cut loss din tayo. Okay? Kunyari, for example, ito yung cut loss ko. Tatry natin yan, no? Pero ako, syempre, sa mababang halaga lang, mga idol, okay? So, saludo sa inyo lahat.